Kabanata 7, Nervous. I'm not even sure if Herreriego remembers me. Sure, there have been 2 or 3 collaborations from their company and ours when Daddy was still alive, and I've been to their parties. But I wasn't that social to be remembered. Tahimik ako nanonood ng movie katabi si Lucas, pero marami ang bumabagabag sa isipan ko. To the few comic relief of the movie, Lucas laughed a bit. Madalas siyang mapalingon sa akin, iniisip na natatawa rin kaso wala roon ang isipan ko. Blakely Ardiente looked stunning in her designer clothes and sophisticated bearing, and to meet with a woman like Herreriego casually made her more respected for me. Meanwhile, all I noticed was her big boobs and how sensual she looked like in with the candlelight as she talked to the older woman. Ano naman kaya ang pinag-uusapan nila? Ano maaari ang pinag-uusapan ng isang Herreriego sa nakababatang si Blakely Ardiente? According to our group chat's research, the latter's credential and philanthropical activities are almost the same with Herreriego's. At kahit sa group chat ko lang nalaman ang mga iyon, ako man ay namamangha na rin. Maybe Herreriego likes her so much. Maybe they have a business together, or maybe it's about their charity work. But will that also mean that Aries and Blakely will have more time together? Lalo na dahil malapit pala ang dalawang babae. At higit sa lahat, hindi kaya'y magustuhan ng husto ni Hera si Blakely para sa anak at kalaunan ay ipagkasundo ang dalawa? Ano ang mangyayari kay Jane, kay Auntie Regine at kay Auntie Engineer Santos, at sa iba pang maraming babae ni Aries Riego? Natigil lang ang mga iniisip ko nang unti-unti kong naramdaman ang braso ni Lucas sa likod ko at ang unti-unting dampi ng kamay niya sa kaliwang braso ko. I glanced at my shoulder and I saw his hesitant hand touching it. Shocked and incredibly happy, I glanced at him. Nakatingin na siya sa akin at ngumiti. I smiled back and started concentrating more on the feel of him and the premise of the movie. Sa pagtatapos ng pelikula, hindi ko alam kung kailan ako nasanay sa akbay niya at nabalik ulit sa pag-iisip tungkol kay Aries, Blakely at kay Herreriego. I felt so bad. I am in a date with Lucas and all I think about is them. Like our usual lunch dates, we took photos of us after our movie. Masaya ako at ganoon din siya. Hinatid ako ni Lucas sa valet parking. May sasakyan din siya pero nasa parking iyon at aniyay ihahatid niya muna ako bago siya tutulak. Grateful and a bit guilty for the whole night, I looked at him with an apologetic smile. Thanks for tonight, Lucas. I had fun. He smiled. I had fun too. Next time ulit? Tumango ako. Sure. I'll clear my schedule. We'll just talk about it at school. He said, panicking a bit about it. Ngumiti ulit ako at unti-unti siyang nilapitan para mahalikan sa pisngi, habang abala siya sa iniisip na susunod na date. Natigilan siya pagkatapos ng halik ko. Namamangha at namumula si Lucas ngayon. Thank you again, I said and opened my car's door. Hindi siya nakapagsalita na. He looked stunned and very happy. Kahit pa noong umalis na ang sasakyan namin, I giggled when I saw him wave and smile more. Gusto kong isipin na dahil iyon sa halik ko, pero ayaw ko namang isipin na may gusto na nga siya sa akin. Ava. Marami mga Santos sa list ng employees, but we figured which one is the blowjob girl. Ako. Sino? Jane. Tyra Santos is 27 years old. She's been in their company for 3 years now. Ako. 27? She is older than Aries. Vicky. Ano ka ba, Ralani? Ilang taon lang at ayos lang sa kanya yan. Ang importante, Riego. Jane. Based on Aries X, he's like older girls. Ako. Is Blakely Ardiente older than him? Hindi ko alam kung bakit ayaw kong sabihin ang tungkol sa nakita kong si Blakely Ardiente at Herreriego sa Greenbelt. Or maybe because I know we're concentrating more about Engineer Tyra Santos, so Blakely's news won't matter. Para sa susunod na weekend, bibisita kami sa mansion sa probinsya gaya ng utos ni Ate Ava at Ate Vicky. Isasama namin si Jane dahil naroon ulit si Aries at mukhang may schedule na mag-swimming. Kaya naman nangyayain ako ni Lucas na mag-date ulit. Natanggihan ko na dahil kinabukasan pa ang balik namin sa Maynila.
I'm so glad that you're getting along with your sisters. Si Mami nang bumisita siya sa kwarto ko. Hindi nga lang matanggal ang tingin ko kay Tito Bernardo na isinama niya pa roon sa loob. Nakatayo ito at tinitingnan ang mga picture frames sa mga cabinet na nandoon. Habang nagsasalita si Mami, naabutan ko ang pag-angat niya sa isang frame na noong nakaraang taon lang kinuhanan. Nakaswimsuit ako nang nagbakasyon kami minsan sa California. When your dad died, I really thought it's the end of the world for us, Relanie. Your Tito Bernardo has given me hope for our future, and I'm sure your brother and sisters are doing the same to you. I swallowed hard and looked at Mommy. I'm glad that you're okay now, Mom. She smiled and held my hand. Life really has a way to give you hope as long as you live in unexpected ways. Wala na akong mas isasaya pa sa buhay natin ngayon, Relanie. Hindi ko na halos marinig ang mga sinabi ni Mami dahil nakatingin ako kay Tito Bernardo na nakatitig pa rin sa swimsuit photo ko. Bernardo, tawag ni Mami. Ibinalik ni Tito Bernardo ang frame at bumaling sa amin. He smiled when he noticed I was glaring at him. Naglakad siya palapit at mas lalo lang nagdilim ang tingin ko. I was just telling Relanie how much I'm thankful that we're now together. Sinalubong ni Mami si Tito Bernardo ng yapos. Hindi makapagsinungaling ang madilim kong titig na sigurado akong kita ni Tito. Wala nga lang siyang pakialam at natiling nakangiti. That's why we're planning to give you a grand debut next year, Relanie. Po? Yes, you're turning 18 and you deserve a grand debut. They both expected me to be very happy about it. Kaya lang natili ang titig ko na parang walang narinig. Hindi naman po kailangan noon. Aren't you happy, Relanie? It's a dream of every girl turning 18, and now it's your tito's idea to give you a grand debut. You should thank him. Ayos lang naman po sa akin ang simple. Huwag kang ganyan, Relanie. Magkakaroon ka ng malaking debut at pagbibigyan mo ang Tito Bernardo mo sa gusto niya. It's for your own good. Tito Bernardo covered my hand. Yes, Relanie, you will be very beautiful on your 18th birthday. Marami pa siyang gustong sabihin pero naputol nang binawi ko ang kamay ko sa pagkakahawak niya. Fine, kayo na po ang bahala. Sabi ko kahit na ayaw ko naman talaga. Basta't gusto ko lang matapos na ang usapan at makaalis na si Tito Bernardo sa kwarto ko. I admit that I really find Tito Bernardo creepy with all of his touches and smells. Unang pagkikita pa lang namin, nasabi ko na kay Mami iyon kaya lang itinigil ko rin at binawi. She refused to get out of her room again, gaya noong nagluluksa pa siya kay Daddy. Ayaw kumain at may suicidal thoughts na. In the end, I had no choice but to welcome the Cortez family, including Tito Bernardo. Mommy, if doing really good these days, do I have the heart to ruin it by telling her how much I dislike Tito Bernardo? I don't think so. Minsan, naisip kong bumukod na sa bahay. We have a few condominiums where I can move in but I still think Mommy isn't ready. Isa pa, ayaw ko naman siyang iwan na mag-isa sa pamilyang ito. I sighed thinking about every predicament that I have. Iyon ang baon-baon ko papasok pa lang sa complex kung nasaan daw si Aries sa mga oras na iyon. I will be swimming again today. Isasama ko na naman sana si Lana pero may date na naman kaya tumanggi. As a result, I will be alone here while my sisters and Jane are waiting in our mansion, swimming on the pool and sipping their margaritas. Papasok pa lang doon, nakita ko na agad si Auntie Regine. She glared at me for a few moments but later on, she continued what she was doing. Ang akala ko, susugurin niya ako pero mukhang natuto na at lumayo na lang. Inaayos ko ang royal blue na sports swimsuit ko nang naisip na si Aries na naman siguro ang kasama ni Auntie Regine. Pinagmasdan ko ang banda niya at nakitang naroon nga ang ilang kaibigan ni Aries. Nag-stretching ako habang naghihintay na pumasok si Aries doon at hindi nga kalayuan, nagpakita siya. Kasama ang ilang lalaking kaibigan at katabi ang isa na namang babae. Nabago sa paningin ko. I sighed heavily. This will be another mission. Can he just stop it with the girls? Is he that insatiable? Nagpas siyang tumigil sa pag-stretching. Naligo muna ako saglit at naisip na magpunta na lang sa springboard at nang malibang naman ako kahit paano. How will I get to him this time? He's with his friends and he's got another girl.
Ano kaya ang reaksyon ni Regine? Nang paakyat sa springboard, nakita kong tingin nga ng tingin si Regine sa banda ni na Erez. Erez is now on the beach near the diving pool, kung saan ako babagsak. Hindi ko alam kung nakita niyang narito ako. Hindi ko na maalala kung kailan ako kinabahan ng ganito habang naglalakad sa platform. The thought of him knowing that I'm here and I'll dive made me sweat. Dinungan ko ang baba at naabutan ko siyang nakatingala sa akin, gaya ng maraming nandoon. Someone cheered for me from his friends. It was Paul Angeles. I think that he clapped his hands and whistled. Nakita ko ang pagtayo ni Erez sa kinaupuan niya. I couldn't see his expression because he was far, but I can imagine his furrowed brows and perpetual scowl. The more I think about his scowl, the more I am nervous. Hindi ako kailanman nakaramdam ng ganitong kaba habang nagdadive ako at lagi kapag kinakabahan ako, pumapalpak lagi ako. I overcame that years ago when I was still an active swimmer and diver. Tuwing natatakot ako, imbis na mag-isa pa, tumatalon na ako para hindi na matakot pa lalo. Iyon ang ginawa ko ngayon. Without further ado, I jumped in and I realized that my solution didn't work. I was short on my last twist and my dive looked horrible. Nakakahiya. Iyon ang unang naisip ko nang bumagsak na ako sa pool at ilang sandali mo nang natili sa ilalim bago nagpa siyang lumangoy para makaahon. Nakakahiya. I can hear some laughs from the audience before I fell. Naisip kong hindi naman siguro nila napansin ang short ko ng twist pero nasisiguro kong napansin nila ang pangit kong bagsak. Masakit din ang katawan ko dahil sa palpak na bagsak at nakakahiya lalo iyon. Napaahon ako nang nakita si Erez habang lumalangoy. Umahon din siya at mabilis akong lumapit sa gilid ng pool. "Are you okay?" he said as beads of pool water dripped from his hair to his eyes and face. I swallowed hard. My heart is beating so fast from the adrenaline. "Yeah," agap ko. Kinabahan ako lalo. He was watching and now he's suddenly here swimming with me, asking if I was okay. Hindi ko alam kung bakit ang kaisipang iyon ang mas nagpakaba sa akin. "Yeah, of course." Sabay tawa ko para pakalmahin ang sarili ko. "I'm a swimmer. You think I'll drown because of a small mistake?" Umahon ako at inabala ang sarili dahil hindi na maintindihan ang matinding kaba. Lalo pa nang narinig ko rin ang pag-ahon niya at paglapit sa akin. Nasa likod ko siya habang nagliligpit ako ng gamit. Alam kong may gagawin pa sana ako ngayon. May mission pa ako pero parang sa kaba ko, naduduwag ako. "Erez!" I heard a call from the girl he's with. Dumaan sa harap ko ang babae, nakangiti at nakasulyap sa akin habang dala ang tuwalya ni Erez. Ngayong nasa malapit, natanto kong pamilyar sa akin ang babae. "Thanks." I heard Erez not far behind me. Natigilan ako sa pagliligpit ng gamit nang nakitang sinalubong ni Erez ang babae. Tatanggapin na sana ni Erez ang tuwalya pero hindi iyon ibinigay sa kanya. Imbes ay ang babae mismo ang nagpuna sa katawan ni Erez. She glanced my way a bit with her menacing smile. Reason why I continued with my own business of arranging my things. "Meron pa rito oh, basang-basa ka tuloy," the woman said in a sultry tone. Maganda at balingkinita ng babae. She also had all the curves on the right places. She looks familiar, so I am sure that she is from the upper crust. I am just not sure. Pumikit ako ng mariin at nagsisisi bigla kung bakit hindi ako kailanman naging attentive sa mga party na dinadaluhan namin. "Wanda." Erez grunted and tried to take the towel away from the girl, but she refused and continued caressing his body with that. Mabilis kong kinuha ang bag ko at kahit basa pa'y nagpa siyang magbabathrobe na lang at hindi na dadaan sa shower para magbihis. Total ay nakaabang ang sasakyan namin, pwedeng dumiretso na ako. "Hindi love, sandali lang at basang-basa ka. Halina muna sa locker at..." Hindi na ako nag-alinlangan pang umalis doon. Sa bilis ng lakad ko at sa pagpupumilit noong babae sa kanya, nasisiguro kong natakasan ko nga sila. I was walking barefoot on the lobby. Nakita ko sa labas ang pagpark ng sasakyan namin pagkatapos kong tawagan ang driver. At nang nakalabas sa pintuan, isang beses kong nilingon ang lobby.
I can almost imagine Aries stalking me like what he did back in Laguna, but he wasn't there. Napakurap-kurap ako at sinarado ang pintuan. Pumikit ako ng ilang sandali at kinalma ang paghinga. "Saan po tayo, ma'am?" tanong ng driver. "Uuwi na lang po, Manong." Napahiya ako. Paulit-ulit kong pinasok sa utak ko iyon bilang dahilan sa biglaang pag-alis doon. Ano ngayon ang sasabihin ko sa mga kapatid ko? Wala akong nagawa sa araw na ito. I have no accomplishment other than that shameful dive. And he has a girlfriend. This time, I'm sure of it. I took my phone out and started to type my message for our group chat. Ako. Pauwi na ako. Mali tayong lahat. Ang girlfriend ni Aries ay Juanda ang pangalan. Vicky. Juanda Hidalgo? Jane. Paano mo nasabi? At bakit pauwi ka na? Ava. Ginulo mo ba sila? Bakit pauwi ka na? Hindi umalis ako. I was about to type that but it felt so weird. It was like I was giving myself away but I'm not sure why. Vicky. Umalis ka? Jane. Juanda Hidalgo is his far relative, kaya imposible. Ava. Sigurado ka ba riyan, Relanie? Ano ba ang nangyari? Bakit ka uuwi? May nagawa ka na ba? Ako. I had a bad dive. It was embarrassing so I went home. Ava. Ano? Ano naman ngayon? They will forget about that. So you mean to say you have nothing for today? Vicky. If Juanda Hidalgo is here too, maybe there's a party somewhere. I'll check. Jane. Sana ginulo mo, Relanie. Pero mali ka na siya ang girlfriend ni Aries dahil relatives sila. Ako. She called him love. Jane. It's probably just their endearment. Siya pa ang nagpunas sa basang katawan ni Aries. It's not like it's my first time to see him being sexual with someone. Mas malala nga ang nakita ko sa opisina niya pero ngayon parang hindi ko kayang harapin. Siguro nga dahil napahiya ako. I closed my eyes again and convinced myself that I am just embarrassed. It is Paul Angeles' birthday in a club. Sabi na nga ba? Si Ate Vicky habang may binabasa sa cellphone niya. Tahimik lang akong nakikinig sa mga sinabi nila. They explained that if that was Juanda Hidalgo, then she isn't Aries' girlfriend. Kahit nalaman ko iyon, hindi naibsan ang pagdududa ko. Why would she call him love anyway? Is that their endearment as relatives? Bukod pa riyan, sa tindig ng Juanda na iyon, halata na ka-level nga ng mga Riego. She is just like another Blakely Ardiente. Dahil wala kang napala ngayon, pupunta ka roon. Si Ate Ava. Ha? Medyo violente ko ng angal. I am stressed. I am already very embarrassed and I don't understand why I feel weird. But I don't wanna see Aries. At least not today again. At paano kapag naroon si Juanda sa party? Kung nandoon si Juanda, kakausapin mo siya at tatanungin kung relative sila ni Aries. Tiyak sasagot iyon ng oo. From there, we can conclude that it's Juanda Hidalgo and she's not a threat. So our threats are just really that Tyra Santos and Regine. Pero wala naman si Tyra doon, kaya bakit pa ako pupunta? Sinabi mo na sa pool si Regine, so she must be there too. She's scared with you because of the equestrian incident, kaya mas madali mong makausap si Aries doon. I don't know why I am so unwilling today. Is it really just because I'm embarrassed? But do I have a choice? Hinatid ako ng 3 sa club. I am still 17 but Ate Vicky knew the owner, so I am on the guest list without question. It isn't my first time in a club. Noong bagong kasal pa si Mami at Tito Bernardo, dinala na rin ako ng mga kapatid ko sa bar kahit na wala pa sa tamang edad. Pagkakilala mo ang may-ari, madali na lang ang pagpasok. I sighed. I can't believe I'm here for this mission. Hindi ako makatanggi dahil wala nga naman akong nagawa nitong umaga dahil umalis ako. This isn't the first time I went to a club, but it's the first time I went alone. The club was cold and it wasn't as big as the clubs I've been to back in the city. Kaunti lang din ang tao kumpara sa mga club sa siyudad, kaya nakahanap pa ako ng standing table. May ilan nang napapatingin sa banda ko. I am not sure if I look attractive or do I look too young to be here. Nagsuot ako ng isang maliit na black spaghetti strap dress. Iyon lang kasi ang nasa closet ko sa mansion namin doon, na pang night out. My biggest closet is in our home back in the city, so I've got no choice but to wear it.
I wore heels to look more mature, especially that I'm not tall. I topped my outfit with a Chanel jacket so it won't look too tacky. I pulled my hair in a tight ponytail to look more sophisticated as well. Naisip ko bigla si Blakely Ardiente. Naisip ko rin si Auntie Regine. Naisip ko rin ang nangyari sa opisina kasama si Auntie Tyra Santos. At naisip ko ang nakakahiyang nangyari kanina. I shook my head when I realized that this is affecting me too much. What the hell is happening? I shouldn't care. To hell with Ares Riego, right? Dumilat ako at napansin na medyo umingay ang club. Nakita ko ang paglabas ng ilang mga nasa VIP. I saw some familiar faces, reason why I knew that it was their group. Maingay na sumayaw at nagtutuksuhan ang ilan, like men in their prime bachelor years. The woman, however, only laughed with them as they stand on the sides. Naglapag ang waiter ng complimentary cocktail sa lamesa ko. I uttered my thanks but continued watching the group. Sa dilim, nahanap ko si Ares. A girl was whispering to him when I saw him. Seryoso silang nag-uusap na dalawa at sa babae lang ang buong atensyon niya. He glanced a bit at Paul Angeles' friends getting rowdy on the dance floor. He only looked at them darkly before his expressive eyes met with the woman. I cleared my throat and took my phone out. Ako. I saw Ares, may kasamang babae. Eva. Regine or Juanda? Tinitigan ko at kahit malayo, nasisiguro kong wala sa dalawa. Napasinghap ako nang nakitang aakbayan niya ang babae. I was wrong though. He casually shook someone's hand from behind the girls. Napatingin ng babae sa likod niya at bumati rin siya roon. I was right. Hindi nga si Regine o si Tyra o si Blakely o si Juanda. It's another freaking woman. Sa buhok pa lang, nasisiguro kong wala sa apat dahil medyo may pagkablan ang buhok ng babae. Ares and his many girls. I saw him smile at the girl. Nagtawanan sila ng kaunti at nag-iwas ako ng tingin. I looked at my cocktail in an irritated glare. He's a playboy. What's new? I knew this all along, so why am I so mad? Nahugot ako sa iniisip ko nang narinig ang ilang replies sa cellphone. Vicky. Lapitan mo! Ako. Maraming tao sa banda nila. Medyo wild ang mga friends ni Paul Angeles at mukhang mga barumbado. Ava. Si Ares naman ang sadya mo. Jane. Go for it, Relanie. I will bring Lucas in your Manila mansion this semestral break if you do this. Natulala ako sa sinabi ni Jane. I should be excited, but why do I feel more nervous about this? I glanced at Ares' way again. Nakita kong nakahilig na siya sa countertop ngayon at ang babaeng kausap ay nasa harap niya. Agresibong nakahawak sa isang panig ng counter, lacking him a bit. I saw the amused smile on Ares' face and I realized I had enough. Maingay ang isipan ko sa galit at pagkakalito. Sinamahan pa ng maraming nang uudyok sa group chat, ipinagsawalang bahala ko na ang lahat at tumayo na sa kinaupuan. Why am I nervous anyway? I shouldn't be. I should be confidently walking towards Ares because I don't really like him. I have no feelings for him, so I shouldn't care if I embarrass myself in front of him. I shouldn't care about his girl and all the other things about him. I should only care about my bright future with Lucas and doing this mission to complete it for my sisters. Naputo lang matinding iniisip ko nang naitulak ng ilang maingay at magulong kaibigan ni na Paul Angeles sa dance floor. I have no plans to dance but to get to Ares, I should be walking on the dance floor. Naitulak ako ng ilang nakatalikod na kaibigan ni Paul Angeles. Abala kasi sila sa pag-angat kay Paul na biro-biro para sa birthday boy. Kung wala lang ding lalaki sa likod ko, siguro ay nadapa na ako sa dance floor at naapakan na ng kung sino man sa magulong nandoon. Napahawak ako sa lalaking sumalo sa akin sa likod. Siya ang nadapa para sa akin. He grunted and laughed a bit. The three men in front of me were shocked. Sila ang dahilan kung bakit ako nadapa at agad namang umaksyon. Kaya lang, ang unang naglahad ng kamay sa akin ay may dalang beer dahilan ng pagkakabuhos ng kaunti nito sa aking hita hanggang paa. Very shocked, my mouth turned in a big O. I forgot what I was there for and thought only about this disastrous moment. Nahila na ako ng isang tumulong at napatayo. Natigilan ng ilang sumayaw. Naibaba si Paul Angeles dahil sa komosyon at ang tatlong lalaki sa harap ko ay agad naghanap ng tissue.
Nakatayo na rin ang lalaking nasa likod ko pero nauna siyang lumuhod para magpunas gamit ang isang wet wipes sa aking binti. "Can I have some? Basa rin ang stilettos ko." Sabi ko sa kanya, tinutukoy ang wet wipes. "Ako na!" Yung isang lalaki naman ang lumuhod ngayon at nagpunas ng beer sa paa at stilettos ko. May nag-abot sa akin ng tissue. I said my thanks. The DJ has lowered the volume and the rowdiness of the dance floor suddenly stopped. 3 ng lalaki ang tumutulong sa pagpupunas ng beer sa aking paa. I looked at the other one wiping on my leg and felt the embarrassment. "Eto pa, oh!" Sabay bigay ng maraming tissue ng lalaking nasa likod. "Nako, salamat, Before I could say more, a large shadow blocked the light. Nag-angat ako ng tingin at nakita ang madilim na titig ni Ares sa akin. "Why are you here? You're underage." Mariin niyang sinabi. Lumapit pa siya dahilan ng pagtabi ng nakaluhod na lalaki sa baba ko at ang pag-alis din ng mga nasa gilid. Imbes na isipin ang tanong ni Ares, medyo nahihiya ako na inabala ko ang mga lalaki sa paligid at nakaluhod pa ang mga ito sa pagsisikap na mapunasan ang natapong beer. Thank you. Kaya ko na naman." "Ayos lang. Kasalanan namin kaya natapon. Tsaka mahirapan kang magpunas sa banda rito dahil sa damit mo." I smiled again and said my thank yous apologetically. Nahagip ng tingin ko ang itsura ni Ares habang dinudungaw at mukhang nang mamaliit sa 3 hanggang 4 na lalaking nakaluhod sa paanan ko. Nagkatinginan kami. He looked at me darkly before I felt his hand on the small of my back, nudging me to get out of there. "What? Dito muna tayo." "Aalis tayo rito," he said hoarsely. "No way." Sumimangot ako. "Dito na muna tayo. Hindi ba may kausap ka pa nga?" He pulled me closer for a whisper. His bone-chilling expression sent shiver down my spine. "Or do you want the bouncers and security to escort an underage out of this establishment?" Banta niya sabay iritadong tingin sa akin. I gritted my teeth. Napatingin ako sa paligid at nakitang nakatingin ng ilang tao sa amin. Ang kausap niya kanina'y nakatingin. Nahanap ko rin si Juanda na nakangisi sa malayo, may kasamang ibang kaibigan. "Go, or I'll let the security drag you out of here, Relanie." Nakasimangot kong ibinalik ang titig kay Ares at sa huli, dire-diretso na ang lakad palabas ng club.